Shalom, let's continue. So, ituloy natin yung Ebanghelyo is taken from Matthew chapter 5 verses 20 to 26. So, binibigyan natin ng diin yung Matthew chapter 5 verse 20 na sinabi ng Panginoon na kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang doon sa pagsunod ng mga Pariseo ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin parang ito yung babala sa atin ng Panginoong Kristo para sa ating lahat. So, ulitin natin, verse 20, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang na pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, kung titingnan natin, ano ba yung uri ng pagsunod ng mga Pariseo, makikita natin dun sa Matthew chapter 23, di ba? Na kinondina ng Panginoon yung kanilang mga kaipambabawan, yung kanilang hypocrisy or yung pagpapakitang tao lang. So kung ganong uri lang ng pagsunod natin katulad ng sa mga Pariseo, so binababalaan tayo ng Panginoong Kristo na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi hindi pwede na sasampalataya lang tayo at walang gagawin, kundi pag sumampalataya tayo sa Panginoon ay susunod tayo sa Kanya. Kaya nga sinasabi dun din sa Matthew 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang mga tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. At may sinabi pa ang Panginoon doon sa Luke chapter 6, verse 46, sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang nais ko, hindi naman ninyo sinusunod ang kalooban ko. So, ibig sabihin, yun yung sinasabi sa Matthew 5:20 na kung ang pagsunod natin is katulad ng Pariseo, talagang hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, hindi natin pwede pangangalandakan na, Lord, sumampalataya ako sa iyo. Di ba? Yan yung sinabi dun sa Matthew 7:21 and then sa following verses. Na balang araw, ito sana sabi dito, na balang araw, ito yung sasabihin natin sa pagdating ng paghukom. Sabi niya, Matthew 7 verse 22, sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan? Sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpangalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng kasamaan. So you see, mabigat na pagdating ng araw, i-disown ka pala ng Panginoon. Kahit doon sa Matthew 25:31 to 36, di ba? Isa rin 'yon sa mabigat na babala ng Panginoon. Na nagtanong yung mga tao, saan ka namin, Panginoon, nakitang nagutom? Saan ka namin nakitang hubad? Saan ka namin nakitang nakabilanggo? Di ba? Doon sa Matthew 25:31 to 46. Ang sabi ng Panginoon, nang ginawa ninyo ito sa pinakamaliit kong alagad, sa pinakamaliit na kapatid ko, to the least of my brethren, you do it unto me. So you see? Yan. Yun sa verse 20. Kaya, yun yung paalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi rin natin pwede katulad na ngayon. Kaya nga may tinuro ng Panginoon ng Jesucristo na panalangin na sa Matthew chapter 6 verse 13 to 20, ang sinasabi doon, di ba? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Hindi pwede na ang Diyos yung mag-adjust sa atin, hindi pwede na yun, siya yung susunod sa kalooban natin. Hindi pwede, mga kapatid. Di ba? Tayo yung susunod sa kalooban niya. Kaya yung Matthew 7:21, babala sa ating lahat yan, sa lahat. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, isa sa mabigat na mga paalala sa ating mga kapatid. And then, narinig din nyo na sinasabi ng mga ninong ninyo, huwag kayong papatay, ang sinong pumatay manalagot sa hukuman. So, sa Old Testament,
sa kanila ng mga Hudyo na ang pagpatay ay sa actual basis lamang, mga kapatid. Pero sinasabi dito ng Panginoon, ngunit sinasabi ko lang sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So kasi sinasabi dito sa 1 John 3:15, sa kanila, sa mga Hudyo, actual basis lang, kapag nakapatay ka ng in an actual basis, ay mananagot ka sa hukuman. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang mapuot ka lang sa iyong kapatid, ay mananagot ka sa hukuman. Okay, hanapin natin ito sa 1 John chapter 3, verse 15. Yan. Sa 1 John chapter 3, verse 15, ang sabi dito, in support dun sa sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 21, sabi dito, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So you see, mabigat, di ba? Mapuot ka lang. Hindi mo nahintayin lang na makapatay ka. Di ba? So hindi lang hintayin ng Panginoon na makapatay ka, hindi ka na makakapasok sa langit. Dito lang mapuot ka pa lang. Mapuot ka pa lang is may kalalagyan ka na. At alam natin na ang mamamatay tao ay walang bahagi sa karan ng langit. Okay. So yan yung sinasabi ng Panginoon na mapuot ka pa lamang. Yan. So sa isip pala natin, napupuot na tayo, di ba? Kaya nga, nag-iisip ka na ng evil intent dun sa kapwa mo, ay lalong bumibigat yung kasalanan mo. So you see, mga kapatid, then puntahan natin yung verse Matthew 5:22. Okay. Dalawang point na yung binigyan natin, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Then, pangalawa is yung patungkol sa pagkagalit. Na mapuot ka pa lang is ay, sabi dito, sa verse 22, mapuot ka pa lamang ay may hahatulan ka na, mananagot ka na sa humukuman. At kapag tinawag mo yung kapwa mo, yung kapatid mo na ulol ka, ay manganib ng parusahan sa apoy ng impyerno. Then sa verse 23, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mo may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa niya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. So kung lalapit tayo sa dambana to ask forgiveness, di ba? Lahat naman tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Sino ba yung hindi nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos? So ibig sabihin, we need to forgive first. We need to forgive first. Kasi lahat tayo nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Diba? Kaya nga ang sinasabi din sa Matthew chapter 6, doon sa dugtong na tinuro ng Panginoon na panalangin, sa Matthew 6:14-15, sabi niya, sapagkat kung pinapatawad ninyo man nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. So yun yung standard. Sapagkat kung pinatatawad ninyo man nagkakasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Ay, nulit din yan doon sa Mark 11:25, di ba? Na andun din yan, mga kapatid. Sabi dito sa Mark 11:25, kung kayo'y tumayo upang manalangin, di ba? So, related this sa Matthew 5, na binasa nating Ebanghelyo. Patawarin mo ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patatawarin din ng inyong amang nasa langit.
Verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawaran ng inyong amang nasa langit. Then, so therefore, yung pag-aalay natin, kung hindi tayo magpapatawad, it's nonsense. Kasi hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos yung paghahandog natin kung hindi tayo magpapatawad. Okay? So, balikan natin. Balikan natin ang Ebanghelyo. So yun mga kapatid, patungkol sa paghahandog na sa ating paghahandog ay magpatawad muna tayo. Then, verse 25, kung may ibig magsakdal sa inyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi, dadalhin ka niya sa hukom at bibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Verse 26, tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Actually, isa ito sa reference natin about purgatory. Implied. So, hindi man sa word for word na sinasabing purgatory, pero implied siya na kapag hindi mo nabayaran ay hindi ka makakalis doon hanggat mabayaran mo ng buo ang iyong pagkakasala. Kasi sabi sa Hebrew chapter 12 verse 14, walang makakakita sa Ama kung siya ay may kasalanan. Maging doon sa Revelation chapter 21 verse 27, tingnan natin, sabi doon, na walang makakapasok ni isa mang katiting na kasalanan sa kaharian ng langit. Okay, sabi dito. Sa verse 27, Revelation chapter 21, verses 27, ngunit hindi makapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, mga tao lamang na ang pangalan na kasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. So you see, na walang kahit kunting kasalanan ang makakapasok doon. So, ibig sabihin, paano kung namatay ka? Kaya nga, that is why, in the Catholic Church, we believe in purgatory. Actually, it is not a place, it is a state. So, theological masyadong usapin ito. Kaya, kumbaga, parang pahapyaw lang ito sa akin. Kung nais nating mag-research, especially kung Catholic ka, confused ka about sa ating faith, you can find many answers online. Click mo lang Catholic answers, questions about purgatory. So, dapat ganun mga kapatid. Yun yung isa sa mga point na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Na dapat, sabi niya, makapag-ayos ka or else dadalhin ka sa hukuman at mabibilanggo ka doon, hindi ka makakalis hanggat hindi ka makakabayad ng iyong pagkakautang. So, yan mga kapatid. The bottom line, ang parting word ko is na dapat taasan natin ang standard ng ating pagsunod sa Panginoon kaysa sa pagsunod ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ng mga Hudyo. Alamin natin kung paano ba sila sumunod, di ba? Para magawa natin kung ano yung nais ng Panginoon. Hindi pwede na magtatapos lang tayo na, sumampalataya na ako sa Panginoon. Sa ating pagsumpalataya sa Kanya na kailangan nating sumunod. At sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay kailangan hindi lang yung basta ka sumusunod. At hindi pwede na tayo yung masunod, kundi ang Panginoon ang masunod. Kaya nga yan yung panalangin na sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. So, maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Shalom and may God bless us all. Thank you sa mga nag-like.